Jet's point of view. Christian, sigurado ka ba dito sa pinasok nating bahay? Pabulong na tanong ko sa kapatid kong lalaki habang marahan at walang ingay kaming pumapasok sa isang malaking bahay na madilim. Oo, sabi ni Boss Jake, isang matandang lalaki lang daw ang nakatira dito. Kaya wala tayong poproblemahin. Kunin mo yung lahat ng bagay na pwede nating ibenta ng mahal. Dito ako, doon ka naman sa kabila. Tumango ako't naghiwalay kami. Pumasok ako sa isang silid at nangalakal. Ilang taon na namin tong ginagawa ni Christian para mabuhay. Sa ilang taon na yon, ay natuto na rin kami at naging bihasa sa ginagawa. Ika nga nila, kaming dalawang magkapatid ang pinakamagaling sa grupo. Sino ba naman kasing hindi gagaling kung isang halimaw ang amo namin? Konting pagkakamali lamang ay siguradong masasaktan o may kalalagyan ka. Isa siyang halimaw. Minsan na kaming nabigo ni Christian sa isang misyon at talagang pinagsisihan ko yon. Napakaraming sugat sa katawan ang natamo naming magkapatid matapos niya kaming pahirapan. Nanlaki ang mga mata ko nang pagbukas ko sa isang kahon sa aparador ay napakaraming gintong alahas ang bumungad sa akin. Shucks! Ang dami! Bulalas ko at kaagad inilagay ang mga ito sa loob ng dala kong bag. Stop what you're doing! Bigla akong napahinto nang marinig ko ang boses ng isang lalaki. Mabilis akong humarap sa kanya at naglabas ng patalim nang bumukas ang ilaw. Sinigurado kong nakatakip ang mukha ko. Isang may edad na lalaki ang nakaharap ko at lubhang maskulado ang malaki niyang katawan. Bumuntong hininga siya. Nahuli ko na yung kapatid mo. Huwag ka nang pumalag. Hindi ka rin mananalo sa akin kahit na anong armas pa ang gamitin mo. I'm a retired Navy. Napalunok ako ng sariling laway at kumabog ng napakalakas ang dibdib ko. Pumasok ang dalawang lalaki sa bukas na pintuan kung saan nakatayo ang may edad na lalaki. Hawak ng dalawang lalaki si Christian. Christian! Sigaw ko. Pwisit ka, ba't ka nagpahuli? Ibaba mo na yan. Wika ng isang lalaki at tinutukan ako ng barel. Nanginig ang buong katawan ko sa takot. Mabilis kong itinapon sa sahig ang patalim na hawak ko at itinaas ang mga kamay ko. Please, huwag po. Maawa po kayo. Lumuhod ako sa sahig at hinayaang makalapit sa akin ang retired Navy. Yumuko siya sa akin at tinanggal ang bonnet na suot ko. Wala akong nagawa nang lumantad sa kanya ang itsura ko. You're wasting your beauty. Bakit mo ito ginagawa, iha? Kalmadong tinig niya ng tanong sa akin. Kilala ko ang nasa likod ng mga taong katulad mo. Si Jack, isa siya sa mga sundalong tumalikod sa tungkulin at ngayon ay naghahasik ng lagim gamit ang mga taong may matinding pangangailangan. Isa na kayo ron. Bumuntong hininga ang retired Navy. Hindi ko akalaing marami siyang alam sa grupo namin. Pinapahamak lamang kayo ng amo nyo. Dagdag pa nito at pinagmasdan ako. Iniwas ko ang mukha ko. If you need help, I will help you and your brother. Hindi mo kailangang sumunod sa amo nyo. He's just using you. Pinapahamak lang kayo ng amo nyo. Namasa ng luha mga mata ko. Please sir. Kapag kasi nalaman niyang nabigo kami ngayon, siguradong pahihirapan niya kami. Pagmamakaawa ako sa kanya. Pinagsalikop ko pa ang mga palad ko upang makiusap sa kanya. Please sir. Tumango ang Ginoo. Hindi ko akalaing sa kabila ng pagpasok namin sa bahay niya ay siya pang tutulong sa amin. Kinausap ako ni Mr. Cole at binigyan ng options. Bibigyan niya ako ng maayos na trabaho at ganun din ang kapatid ko. Pero pinili ni Christian na bumalik sa probinsya at magtayo ng sariling negosyo sa tulong ni Mr. Cole. Isa siyang retired Navy at hindi ko akalaing lagpas na sa 6 na po ang edad niya. Paano'y napakalakas pa rin ang kanyang pangangatawan. Binigyan niya ako ng trabaho sa isang malaking hardware na pagmamay-ari niya. Simula nun ay naging maayos na ang buhay ko. Naging ligtas mula sa masamang amo namin noon. Binigyan niya rin ako ng maayos na tirahan. Pagkaraan ng ilang taon ay unti-unti nang nanghina ang katawan ni Mr. Cole dahil sa matinding sakit.
Nagpresenta akong alagaan siya para makabawi at magantihan ko ang lahat ng kabutihang na itulong niya sa akin at sa kapatid ko. Mas lalo akong napalapit sa kanya. Jet, wala kang utang na loob sa akin and you don't have to do this. Umiling ako at sinubuan siya ng pagkain. Gusto ko ang ginagawa ko, Mr. Cole. Ikaw lamang ang nag-iisang tao na nanatili sa tabi ko ngayong may sakit ako. Ni hindi man lang ako makamusta o mapuntahan ng mga anak ko. Siguradong kapag wala na ako, saka lamang nila ako pupuntahan. Palagi kang mag-iingat, Jet. Masaya akong nakilala kita. Pakisabi na lang sa mga anak kong mahal na mahal ko sila. Mapait siyang ngumiti at hinawakan ang palad ko. Mr. Cole, mas makakasama sa'yo kapag malungkot din ang iniisip mo. Siguro busy lang sila. Hinawakan ko rin ang palad niya ng mahigpit at idinikit sa pisngi ko. Napakainit ng palad niya. Oh my beloved Jet, how could you be so positive in every situation? Ipinikit niya ang kanyang mga mata at hindi niya siya nagising pa. Lubha akong nalungkot sa pagkawala niya. Napakalaki ng naitulong sa akin ni Mr. Cole at tatanawin ko yung utang na loob habang buhay. Hindi ko pinalagpas ang isang araw na hindi siya dinadalaw sa puntod niya. Nagulat na lang ako isang araw ay ipinatawag ako ng kanyang abogado para daw sa pagbabasa ng last will niya. Grabe ang kabog ng dibdib ko nang pagpasok ko sa isang silid ay naroroon ang 4 na anak ni Mr. Cole. Si Scarlett, Krisha, Alexis, at ang panganay niyang anak na lalaki na si Sander. Sa pictures ko lang sila noon nakilala. Nang maikwento ni Mr. Cole at hindi ko akalaing makikita ko sila lahat dito ng personal. Sino siya? Bakit siya nandito? Di ba dapat exclusive lang ang will reading ni Papa? Para lang sa mga anak niya. Masungit na tanong ni Scarlett. Pinaupo ako ni attorney sa isang upuan. Hindi ako nagsalita at nakinig na lamang. Siya si Jet Del Mundo. Siya ang huling nakasama ng papa niyo bago siya mawala. Siya ang personal na nag-alaga kay Mr. Cole at naging kanang kamay na niya. Paliwanag ng abogado at pagpapakilala sa akin. Nagkibit balikat na lang silang lahat at sinimula na ang pagbabasa. I have before me the last will and testament of John Cole, dated 2 years ago this month. Paninimulang wika ng abogado. Of my 50% holdings of Cole Integrated Hotels, I leave 45%, divided equally to my daughters, Scarlett and Krisha. 45? Divided equally? What happened to the 5%? Aligagang tanong ni Krisha na siyang mukhang pinakamaldita sa dalawa. Please, hayaan niyo akong tapusin ang binabasa ko. Bumuntong hining ang abogado at ipinagpatuloy ang pagbabasa. Of my 50% holding of Cole Integrated Hotels, I leave 45% divided equally to my daughters, Scarlett and Krisha. I leave the money from my 2 personal savings accounts to my youngest son Alexis, and to my most beloved Jet Del Mundo. I leave the remaining 5% of Cole Integrated Hotels, plus 100% of Cole's Hardware Philippines Corporations, a separate entity which owns 20 branches. The house she currently living in, the rest of my properties and investments, not included my house, which I leave divided equally to my sons Sander and Jet. This is bullshit! Tumayo si Scarlett at kinalampag ng malakas ang lamesa. You freaking bullshit! Hindi yan ang will ng Papa! Niloloko mo ba kami? Sigaw pa nito. Kahit ako'y gulat na gulat sa narinig ko. Hindi ko alam kung nabingi ba ako o mali lang ang pagkakaintindi ko sa Ingles na binanggit ng abogado. Hindi ko rin akalaing napakaraming ari-arian ang iniwan ni Mr. Cole dito sa mundo. Hindi ako kahit na kailanman nakailam sa buhay at sa kayamanan niya. Sapat na sa akin na alam kong may negosyo siya at isa siyang retired Navy. Ikaw babae ka? You freaking fooled her dad! Sinubukan na kong saktan ni Krisha ngunit kaagad na umawat ang abogado. Tumayo ako't lumayo. Anong ginawa mo sa daddy namin ha? Nilandi mo? Sigaw pa ni Scarlett na galit na galit.
At ang bahay lang talagang iniwan niya kay Kuya Sander? Take note, hati pa rin sila ng babae ni Dad. Bakit nga ba kayo umaasa na may iiwanan siya kay Sander? Hindi ba't si Sander ang unang tumakwil kay Daddy? Wika ni Alexis na hindi nasagot ng magkakapatid. Nanatiling tahimik ang panganay na anak ni Mr. Cole. Wala akong alam sa nangyayari. Kung maaari ho mauuna na ako. Nagmamadali akong umalis. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Talagang gulat na gulat ako. Pumasok ako sa silid na yon nang walang pagmamay-ari. At ngayon, lumabas ako doon na halos lahat ng kayamanan ni Mr. Cole ay ibinigay sa akin. Para akong nananaginip pero imbis na matuwa ako, ay natakot ako dahil sa mga anak niya. Hindi ko sinagot ang tawag ng abogado ni Mr. Cole sa mga sumunod na araw. Pagkabukas ko ng pintuan ng bahay, ay nanlaki ang mga mata ko nang makita ang panganay na anak ni Mr. Cole na si Sander. Dire-diretso siyang pumasok sa loob ng bahay ko. Anong ginagawa mo? Trespassing yan ah! Nakapamusa ang mga palad niya, tuminto siya sa gitna ng sala. So, this is the house that my dad gave you, plus yung bahay pa namin. Pinagmasdan niya ako. Hindi ko makita kung anong meron ka't nagawa mong paikutin ang ulo ni Dad. Kumunot ang noo ko. Hindi ko kasalanan kung nung mga araw na kailangan kayo ng ama niyo, ay akong nando doon. Tumawa siya. Really? O talagang malandi ka lang talaga. Nagtangis sa mga ngipin ko sa sinabi niya. Umalis ka na rito. Kung hindi tatawag ako ng security. Mahina siyang tumawa at umiling. Tandaan mo to. Hindi kami papayag magkakapatid na masunod ang nasa last will ng Daddy. Paiimbestigahan ko tong mabuti. Wika niya. Saka umalis ng bahay at umalis. Malalim akong bumuntong hininga. Personal kong pinuntahan ng abogado ni Mr. Cole sa bahay. Anya hindi ako pwedeng tumakas sa lahat ng ibinigay sa akin ni Mr. Cole. Hindi ko alam ang gagawin ko. Maigi na lamang na nariyan ng kanyang abogado na tinuturuan at pinoprotektahan ako sa mga anak niya. Imbis na matakot ay niyakap ko lahat ng ibinigay sa akin ni Mr. Cole. Naisip kong kaya niya to ginawa dahil sa mga sakim niyang anak. Kaya naman iniingatan ko kung anong ibinigay niya. Kasama sa personal message ni Mr. Cole na tumira ka sa mansyon, Jet. Wika ni attorney. Tumango ako't ngumiti. Kung yun po ang gusto niya. That's great, Jet. Alam ni Mr. Cole na iingatan at mamahalin mo ang lahat ng iniwan niya. Kinabukasan ay hinakot ko ang lahat ng gamit ko sa dati kong bahay at dinala sa mansyon kung saan hindi ko inaakalang tumutuloy si Sander. What are you doing here? Takang tanong ni Sander habang pinanonood niyang iakyat ng mga kasambahay ang gamit ko. Dito na ako titira. Bakit? Hindi ba pwede? Di ba't hati naman tayo sa property na ito? Sumimangot siya. Mapang-asar ng ngumiti at pinag-ekis ang braso. Talagang pinaninindigan mong babae ka ng Dad. Kahit anong gawin ko, hindi naman magbabago ang maduming isip niyong magkakapatid. Wala akong dapat na patunayan sa inyo. Itanong niyo sa sarili niyo ng paulit-ulit kung bakit ginawa to ng ama niyo. Hindi kaya may pagkukulang din kayo? Inirapan ko siya ng mga mata at dire-diretso akong umakyat sa itaas. Pinili kong sa katabing kwarto ni Mr. Cole tumuloy. 8:00 ng gabi. Naisipan kong magkape. Nagtimpla ako at nagtungo sa terrace kung saan madalas akong dinadala ni Mr. Cole at nakikipagkwentuhan sa kanya. Kahit saan ako tumingin ay nakikita ko si Mr. Cole. Lalo na't madalas ko siyang binibisita noon para mag-update tungkol sa hardware. Iniisip ko kung ano bang dahilan ni Mr. Cole kung bakit gusto niyang tumuloy ako rito sa mansyon. So tell me, papaano mong nakuha ang loob ng Daddy? Napaharap ako sa likuran ko nang may nagsalita. Sumimangot ako nang makita si Sander. Naglakad siyang papalapit sa barrier ng terrace at tumingin sa madilim na langit. Wala akong dapat na ipaliwanag sa iyo at sa mga kapatid mo. Ipinagpatuloy kong pag-inom ng mainit na kape. Kailangan kong ipakita na matapang ako. Alam kong matulungin ng Daddy sa mga taong mabababa ang uri. Sarkastiko akong tumawa pero nasaktan ako. Si Mr. Cole lang ang taong nakakaalam sa nakaraan naming magkapatid. Ginagamit ka ba niya gabi-gabi? You're satisfying him every night?
Labis akong nainsulto sa sinabi niya. Humarap ako sa kanya at malakas siyang sinampal sa mukha. Impokrito! Kalalaki mong tao pero napakatabil ng dila mo. Halos nabitawan ko ang tasa sa sobrang galit. Patakbo kong umalis. Sa kabila ng masasakit na sinabi ni Sander sa akin, ay hindi ako nagpatalo sa kanya. Taas noo ko siyang hinaharap sa tuwing magkakasalubong kami sa bahay. Sander's point of view. Sa tuwing nakikita kong babae ni Dad, ay hindi ko mapigilan ang inis ko. Until now, hindi ko lubos maisip kung ano bang nakita sa kanya ni Daddy. Inaasahan kong may malaking makukuha pa rin ako pag nawala si Dad. Pero kahit na magkanong halaga wala. Maigi pa si Alexis. Well, I admit, kasalanan ko rin. Dahil ilang taon na rin simula nung magkasama ang kami ng loob ni Daddy. At simula noon, hindi ko na siya binasita o kinamusta. I hate him. Hindi ako papayag sa nasabing last will ni Dad. Hindi ako naniniwala sa last will reading noong nakaraan. Baka magkasabwat yung abogado at yung babaeng yun sa panliloko. Wika ni Krisha. Magkakasama kami ngayong magkakapatid dito sa condo unit ni Scarlett. Imagine, halos iniwan ni Dad ang lahat sa babaeng yun. Ani Scarlett habang si Alexis ay parang walang naririnig. Tahimik siya gaya ng dati. Kung magsalita man hindi ka matutuwa sa sasabihin. Pumayag akong makipagtulungan sa mga kapatid ko na malaman kung peke ba ang last will. Pero wala kaming napala. Natalo kami sa kaso at na-distribute ang lahat ng assets ni Dad. Gaya ng nabanggit sa will. Halos magwala mga kapatid ko sa galit. I need to do something. I need to do something. Paulit-ulit na sambit ni Krisha. Totoo ang last will ni Dad. Bakit hindi na lang natin tanggapin? Tanong ni Alexis. Shut the heck up, Alex. Palibhasa. Sa ating apat, ikaw ang pinakamalaki ang nakuha. Bulyaw naman ni Scarlett. Malalim akong bumuntong hininga. That's enough. I'm done with this. No, Kuya Sander. This is not enough. Dahil may naisip akong gawin at ikaw lang makakatulong sa amin. Wika ni Krisha. Kumunot ang noo ko. At ano na namang gagawin ko? Bakit hindi mo siya pahirapan? Guluhin mo ang mundo niya hanggang sa mapilitan siyang lubayan ang yaman ni Dad. Bully her. Total magkasama naman kayo sa bahay. Iparamdam mo sa kanya kung sino ikaw at tayo. Blackmail her. Do everything. Ipahiya mo siya. Kapag hindi gumana, may plan B pa ako. I don't know why but all of a sudden, napapayag ako ni Krisha. Jet's point of view. Abala ako sa kusina. Ipinagluluto kong sarili ko nang pumasok si Sander. Kumuha siya ng makakain habang padabog ang kanyang kilos. Sa magaslaw niyang galaw ay natatabing niya ng ilang gamit sa kusina at nahuhulog ang mga ito sa sahig. Ano bang ginagawa mo? Tanong ko sa kanya. You don't care. Malalim akong bumuntong hininga. Hindi ko na lamang siya pinansin. So, bigay ito ni Dad sa'yo? For sure may pangalan mo eh. At ganito rin ang ibinibigay sa amin ni Dad noon. Humarap ako sa kanya't nanlaki ang mga mata ko nang makita ang hawak niya ang ibinigay sa akin ni Mr. Cole na mamahaling tasa bilang regalo noong nakaraang Pasko. Ang pangalan kong disenyo noon. Akin na nga yan. Wika ko't sinubukan kong kunin sa kanya. Pero malakas niya itong itinapon kung saan at nabasag. Sa lakas ng pagtapon ay nagkabasag-basag ito. Anong ginawa mo? Napakasama na ugali mo. Nanlalaki ang mga mata kong tumingin sa kanya. Umakma akong sasampalin siya ngunit mariin niyang hinawakan ang braso ko. Sa tingin mo papayag akong sampalin mo ko ulit? Hindi ang mga katulad mong babae ang gagawa niyan sa akin. Itinulak niya ako palayo at napaupo ako sa sahig. Kaagad siyang umalis. Niyakap ko ang sarili ko at hindi ko napigilang maiyak. Kinabukasan ay dumalaw ako sa puntod ni Mr. Cole. Ikinuwento ko sa kanya ang lahat dahil alam kong nakikinig naman siya. Hindi ko lubos maisip kung bakit ganun kasama ang ugali ng mga anak mo, Mr. Cole. Hindi ko sila kaya. Ang sakit-sakit po nila sa puso.
Lalo na yung si Sander. Napakasalbahe niya. Gusto ko na hong umalis sa bahay mo pero sabi ni attorney, isa daw yun sa mga last will mo. Malalim akong bumuntong hiningat na lungkot. Sa tuwing may ginagawang hindi maganda sa akin si Sander, ay nagsusumbong ako sa kanya. Isang araw, pagdalaw ko ulit sa puntod niya, ay hinarang na ako sa gate pa lang ng sementeryo. Ma'am, hindi ka na po pwedeng pumasok dito eh. Request po ng mga anak ng client na huwag kayong papasukin. Pasensya na po. Wika ng guard na ikinagulat ko. Sinubukan kong makipagtalo pero hindi naman ako nanalo. Ayun nga't umuwi akong malungkot. Bakit mo naman ginawa yun ha? Bakit mo ako pinaban sa sementeryo kung saan nakalibing ang daddy nyo? Inis na bulyaw ko kay Sander. Pero para siyang bingi na hindi ako naririnig. Umalis lamang siya. Hindi lamang kay Sander natatapos ang paghihirap ko. Dahil hinaharang na rin ng mga anak niya ang ilang supplier. At kung ano-ano pa tungkol sa negosyong iniwan sa akin ni Mr. Cole. Humagulgul ako ng iyak sa kwarto mag-isa. Nakakapagod namang banggain ng 4 na malalaking poste. Gayong napakaliit ko lang naman na sasakyan. Sobrang nalungkot ako. You're crying. That means, sumusuko ka na? Tumingin ako sa pintuan ng kwarto ko. Nakatayo dun si Sander. Mukhang pinanonood niya akong umiyak. If you're tired, then pumirma ka na ng kasunduan na ibabalik mo ang lahat ng pamana ni Dad sa akin. At umalis ka na dito sa bahay. Mariin akong napapikit. Diretso akong tumayo. Nawala yung lungkot ko nang makita ko tong mokong na ito. Hindi pa naman ako nababaliw para gawin yun. Hindi ko hahayaang mabaliwala mga ari-ari ang iniwan ni Mr. Cole sa akin at mapunta sa mga anak niyang sakim. Alam ko na ngayon kung bakit ginagawa to ni Mr. Cole. Dahil wala siyang tiwala sa mga anak niyang demonyo. Hindi niyo ako mapapabagsak. Tandaan niyo yan. Taas noo akong nakipagtitigan sa kanya hanggang siya na mismo ang sumuko. Sander's point of view. She's brave. I'm done. Let's just accept the truth that Dad chose on her. Bumuntong hininga ako pagkatapos ko yung sabihin sa mga kapatid ko. Ayoko nang sayangin pa ang oras ko sa babaeng yun. Nakakaubos lang siya ng pasensya. Nag-irap na mga mata si Krisha. Kung ayaw mo na, o edi kami na lang ni Scarlett. We will proceed to plan B. Ano namang balak niyo sa plan B na yan? Curious na tanong ko. It's a secret. Kami lang ni Scarlett ang nakakaalam. Hindi ko na lamang sila kinulit pa. I'm actually mad when we heard Dad's will. Hanggang ngayon naiinis ako sa babae ng Dad. Pero ayoko nang magsayang ng oras sa kanya dahil mukha namang wala akong mapapala. Minabuti ko na lamang na manahimik at bumalik na sa trabaho at ibenta ang parte ko sa mansyon ng Dad. Pinuntahan ko si Jet sa silid niya. Kumatok ako sa pinto niya. Kaagad naman niyang binuksan kahit alam niya kung sino kumakatok. Can we talk? Tanong ko. Anong kailangan mo? Her cold voice. As usual. Napakatapang niya para pagbuksan pa rin ako ng pintuan kahit alam niyang posible akong may masamang gawin. Kailangan kitang makausap. Paano kung ayoko? I need you to sign the document dahil co-owner kita sa titulo ng mansyon at gusto ko nang ibenta ang part ko rito. Ibenta na natin ang bahay na ito. Tutal marami ka namang pupwedeng tirhan. Kailangan ko ang perang mapagbebentahan ito. Pinagmasdan niya ako at mapang-asar na tumawa. Wow! Bumait ah. May kailangan kasi. But I'm sorry to tell you, Mr. Sander. Pero hindi ako pumapayag. Hindi ako pipirma sa kahit na ano. Pinagsaraduhan niya ako ng pinto at hindi na ulit kinausap pa. Damn that woman. Inis na wika ko kay Alexis nang mapag-usapan namin ang babae ni Dad. Sino siya para tanggihan ako? Ikaw ang may kailangan sa kanya. Kailangan mong magpakabait. It's a big no. Tumango si Alexis. You know what, Sander? Mukha naman siyang mabait eh. And I don't know. For some reason, naniwala akong hindi naging sila ni Dad. It's not Dad, you know. Si Mom lang ang babaeng minamahal niya. Isa pa, si Jet ang nasa tabi ni Dad ng mga panahong kailangan niya tayo.
Kasalanan din natin kung bakit nangyari to eh. Inalagaan siya ni Jet. Dahil alam niyang po pwedeng mangyari to. Dagdag na sabi ko kay Alexis. Well, I still believe that she's a kind-hearted woman. It's what her eyes say. Siya nga pala, hanggang ngayon hindi tumitigil sila Scarlett at Krisha. I heard them talking last night about their plan B. Gusto nilang ipatumba si Jet Del Mundo. Nanlaki ang mga mata ko sa sinabi ni Alexis. Hindi ko akalaing aabot sa ganun. And knowing my brat sisters, hindi imposibleng gawin nila yon. Jet's point of view. 8:00 ulit ng gabi nang nagmuni-muni ako sa terasa habang nagkakape. Masama akong tinignan si Sander nang maupo sa tabi ko sa bench na inuupuan ko. Napapansin kong madalas ka rito. Gusto ko lang malaman kung bakit. Refreshing pala at napaka-calm. Wika niya habang nakatingin sa kalangitan na punong-puno ng bituin. Anong kailangan mo? Kahit magpakabait ka sa akin, hindi magbabago ang isip ko. Hindi ako papayag na ibenta ang bahay. Kahit na isa, wala akong ibebenta sa mga gamit na iniwan ni Mr. Cole. Iniwan niya to at ipinagkatiwala sa akin. Niyakap ko mga binti ko ng malakas na humangin at uminom ako ng kape. Pinagmasdan niya ako at tila binabasa ang mga mata ko. Wala akong dapat na pakialam sa'yo pero hindi ko mapigilan dahil mga kapatid kong involved dito at buhay ng isang tao. Hindi ako ganun kasama. Alam mo bang sa katigasan ng ulo mo, pwede kang biglang mabura sa mundong to? Tinatakot mo ba ako? Matapang na tanong ko sa kanya. Hindi ako natatakot sa inyong magkakapatid. Kahit ipapatay niyo pa ako. Dagdag ko pa na ikinalunok ko ng laway. Hindi ko pa gustong mawala pero kailangan kong maging matapang sa harap ng lalaking to. Napakalalim ng naging buntong hininga niya at napahila mo siya ng palad sa mukha. I don't know how to explain it pero hindi ako nananakot lang. Seryoso ang dalawa kong kapatid sa pagpapatumba sa'yo. And knowing Christian Scarlett, hindi sila marunong magbiro. Natigilan siya sa sinasabi niya nang may nakita siyang kung anong liwanag at kaagad niya akong itinulak padapa sa sahig. Kasunod nito ay tumama ang isang bala ng baril sa pader. Nanlaki ang mga mata ko at dumagundong ang kaba sa dibdib ko. Bigla na lamang inulan ng bala ang terrace ng bahay. Maigi na lamang at nakadapa kami kaagad. Habang binabayo ng bala ang kinaroroonan namin, ay tinulungan akong gumapang ni Sander papasok sa loob ng bahay at nagmamadali kaming tumakbo. Hindi ko alam kung saan kami pupunta. Pinatay niya ang switch ng kuryente sa bahay at sa kanya ako dinala sa isang sikretong silid na napakasikip. Sakto lamang ang space sa 2 taong magkaharap na nakaupo. We're safe here, Jet. Are you okay? Tanong niya at hinawakan ako sa magkabilang balikat dahil nahihirapan akong huminga. We're safe here. Hindi nila tayo matutuntun dito. It's a secret room na ako lang ang nakakaalam since isang Navy si Dad at madalas malagay sa panganib ang buhay niya. Pabulong niyang wika. Inabutan niya ako ng tubig at hindi ko alam kung saan niya kinuha yon. Uminom ako kagad. Maya-maya ay kalmado na ako. Hindi kami nag-usap upang hindi makagawa ng ingay. Hindi ko na malayang nakatulog ako. Kahit na alam kong may banta sa buhay ko. Pagising ko'y nasa ganoong posisyon pa rin kami't nananakit na ang mga binti ko. Wala na siguro sila. Pwede na tayong lumabas. Anya, tumango ako't marahan kaming lumabas. Magulo ang buong bahay. Bumuntong hininga ako at tumingin kay Sander. Hindi ko napigilan ang luha ko. Napakasama niyong magkakapatid. Hindi ko akalaing aabot kayo sa ganito. Kumunot ang noon niya. What are you talking about? Siguradong nagpapanggap ka lang na iniligtas ako para kunin ang loob ko. At mapapayag mo kong ibenta ang bahay. Pero ang totoo, isa ka rin siguro sa mga may gustong ipapatay ako. Napahila mo siya ng palad sa mukha at namula sa galit. Wow! After all my kindness, ganito pa ang makukuha ko sa'yo. You're impossible. Kahit na kailan, hindi ako naging masama katulad ng mga kapatid ko. Hindi ko masyadong hinahangad ang pera ni Dad.
Pero totoong nakaramdam ako ng galit at inggit tulad ng mga kapatid ko. Totoong kailangan ko ng pera at ang consent mo. Pero hindi ko maisip na ako pang mababaliktad dito. Sa'yo na yung yaman ni Dad. Pati na rin yung share ko dito sa bahay. This is bullshit. Hindi ako sakim katulad mo. Nainangkin ang lahat ng kayamanan ng ama ko. Mataas na boses sa sambit niya at tumalikod sa akin. Galit na galit siya. Umalis siya sa bahay at hindi na bumalik pa. Pinag-isipan ko lahat ng mabuti hanggang sa nagdesisyon akong puntahan si Sander at makipag-usap. Maswerte na't kinausap niya pa rin ako at pinapasok sa tinutuluyan niyang kondo. I'm sorry sa mga nasabi ko. Alam kong sincere ka sa pagliligtas ng buhay ko dahil nalagay rin naman sa panganib ang buhay mo noon. Malalim akong bumuntong hininga. Pumapayag na akong ibenta ang bahay. Mabilis siyang umiling. No, I don't care about the house now. Hindi ko na rin hinahabol ang share ko sa bahay kung iyon ang ikakalinis ang pangalan ko. Hindi ako masamang tao, Jet. Aminado akong naging masama ang turing ko sa iyo noong una. Yun ay dala ng galit. Pero hindi naman ako kriminal katulad ng mga kapatid ko. Gusto kong linisin ang pangalan ko. Sunod-sunod akong tumango at ngumiti. Kung ganun, paano ba ako makakabawi sa'yo? Di mo kailangan bumawi. Pero kailangan ko ng malaking pera para ipambayad sa pagkakautang ko. Kung mapapahiram mo ko, pwede tayong gumawa ng kasulatan. Magkano yung kailangan mo? 800,000. Tumango ako. Pero gusto kong sa bahay ka pa rin tumuloy. Dahil natatakot akong mag-isa baka maulit kasi yung nangyari. Hindi ko alam kung bakit ko yun sinabi sa kanya. Pero nung gabing iligtas niya ako, pakiramdam ko iligtas ako kapag kasama siya. Bumalik siya sa mansyon at doon ko siya mas nakilala. Hindi naman pala ganun kasama ang ugali niya. At totoo nga ang mga sinabi ng ama niya. Sander is kind and thoughtful. Nakikita ko sa kanya ang ugali ni Mr. Cole. Kahit nakaharap man sa kanya o nakatalikod. Jet, kape? Napangiti ako nang hatiran niya ako ng inumin dito sa terrace, kung saan ako madalas tumambay gaya ng dati. Pinahigpitan kong seguridad sa bahay at buong village, kaya kahit papano ay palagay na akong magtatambay ulit dito tuwing gabi. Thank you. Wika ako nang tanggapin ng isang tasa ng mainit na kape. Pwede bang magtanong? I asked him. Sure. Maiksing tugon naman niya. Ano bang naging pagtatalo niyo ni Mr. Cole dati? Bakit parang ikaw lang ang binigyan niya ng maliit na mana? Huminga siya ng malalim bago nagsalita. Matigas kasi ang ulo ko. Hindi ako nakikinig sa kanya. Kaya pariwara ang buhay ko. Napatango ako. Nagkwento pa siya ng nagkwento hanggang sa hindi ko napansin ay nagtatawanan na kami. At marami-rami nang naikwento sa buhay. Napakabuting tao ng daddy mo, Sander. Hindi lang akong tinulungan niya, kundi yung kapatid ko rin. Hindi maganda yung nakaraan ko pero dahil sa kanya bumuti ang buhay namin. Kung maniwala ka man o sa hindi ko siya nilandi. At ama't anak lamang ang turingan namin. Hindi ako nagkaroon ng relasyon sa kanya na masigit pa doon. Desente siyang tao at mabuti. Ngumiti ako pagkatapos kong sabihin yon. Tumango si Sander. Alam ko yun. At alam din naman ng mga kapatid ko yun. Knowing Dad, wala na siyang ibang minahal kung hindi ang mom. Sorry ulit sa nangyari before. Ngumiti lamang ako at tumango. Kinaumagahan ay nagpaalam akong mag-grocery. Nagpumilit si Sander na sumama. Wala rin naman daw siyang ginagawa. Ako na sanang magbabayad ng mga pinamili namin pero inunahan niya ako sa counter. Bakit mo ginawa yun? Hindi niya ako sinagot at itinulak lang ang cart ng mga pinamili namin. Gusto mong kumain? Tanong niya pagpasok namin sa kotse. Sa bahay na lang siguro, magluluto ako. Tumango siya at ngumiti. Habang nagluluto ako ay nakaupo siya sa isa sa mga upuan kaharap ng counter at pinanonood ako. Hindi ko tuloy maiwasang mailang pero nagpatuloy pa rin ako at hinainan siya. Naupo ako sa tabi niya at pinanood siyang kumain. Habang tumatagal nakasama ko siya, hindi ko maiwasang mamangha sa gwapo niyang mukha.
Tiyak na mas gwapo siya sa kanyang ama. Siya yung tipo ng lalaking madalas hanap ng kababaihan. Tall, dark, and handsome ika nga nila. Jet? Napakurap ako ng mga mata at dun lang ako nagising sa matagal kong pagkakatitig sa kanya. Yes? Mahina siyang tumawa. Titig na titig ka sa akin. Pinamulahan ako na magkabilang pisngit nag-iwas ng tingin. Sorry. Yun na lamang nasabi ko. Mahina siyang tumawa at inusog ang upuan palapit sa akin. Pagkatapos ay inilapit niyang mukha sa akin. Nanlaki ang mga mata ko sa ginawa niya. Halos 1 inches lamang ang pagitan ng mga mukha namin at ramdam na ramdam kong mainit na paghinga niya. Do you like me, Jet? Nagulat ako sa naging tanong niya. Hindi no. Hindi ko natuloy ang sasabihin ko nang ipatong niyang hintuturo niya sa labi ko. Hindi na tayo bata, Jet. Gusto kita. At kung aminin mong gusto mo rin ako, bakit hindi natin subukang dalawa? Napalunok ako ng sariling laway sa naging pagtatapat niya. Mabilis ang tibok ng puso ko at para bang nanghina ang mga tuhod ko. Hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko. Pinilit kong lumayo sa kanya. Baka naguguluhan ka lang dahil palagi tayong magkasama. Tumayo siya tumingin sa akin. Siguro nga ganun pero sigurado ako sa sinabi kong gusto kita, Jet. Lumapit siya ng marahan. Hinawakan ng mga palad ko at dahan-dahang bumaba ang kanyang mga labi upang angkinin ang mga labi ko. I was very surprised. Hindi ako nakagalaw kaagad pero bigla na lamang nagkusang tumugon ang mga labi ko. Isang matamis na halik ang pinagsaluhan namin at hindi sa talambuhay kong naisip na hahalik ako sa lalaking hindi ko nobyo. Nang magbitiw ang mga labi namin ay niyakap niya ako. Nagsumiksik ako sa dibdib niya at halos ayaw kong bumitaw at humarap sa kanya. Nahihiya ako. You kissed me back. Does it mean you like me too? Kinagat kong ibaba kong labit marahan akong tumango. Mas hinigpitan niya pa ang yakap sa akin. Kinikilig ako at para bang may kung ano-anong mga paru-parong lumilipad sa loob ng tiyan ko. Para akong nanalo sa loto pagkatapos ng pagtatapat namin ng feeling sa isa't isa. Gaya ng mga bagong magkasintahan, halos ayaw naming magbitaw sa pagkakayakap at maya't mayang gustong matikman ang labi ng isa't isa. Nanonood kami ng movie sa sala. Parehas nakaupo habang nakasandal ako sa dibdib niya at yakap-yakap niya ako. Hindi na natapos ang kilig na nararamdaman ko sa tuwing magkasama kami. Ang sarap lamang sa pakiramdam dahil araw-araw kaming magkasama. Napalunok ako ng laway nang magsalos sa mainit na halik ang mag-asawa sa pinanonood namin. At maya-maya'y napunta sa mainit na tagpo. Kumabog ng sobra ang dibdib ko sa kaba. Lalong-lalo na nang maramdaman kong may kung anong tumigas sa gawing pang-upo ko. It was him. Sunod ay gumapang ang mga palad niya patungo sa dibdib ko at sinimulan niyang halikan ang leeg ko. Mariin akong napapikit at hinayaan siya. Nagsimula siyang mag-init at ganun din ako. Napatayo ako nang maramdaman ko ang palad niya sa pribadong parte ng pagkababae ko. I'm sorry. Malungkot na sabi ko't napalunok. Ngumiti siya at tumayo. Niyakap niya ako at hinalikan sa noo. You don't have to say sorry. It's okay. Nire-respeto ko mga gusto't ayaw mo. Pasensya na. Wala pa kasi akong karanasan sa ganito, Sander. Ikaw ang unang nobyo ko at hindi pa ako handa sa bagay na yun. It's okay. Anyat mas hinigpitan ang pagkakayakap sa akin. Kinabukasan ay sinamahan ako ni Sander sa main branch ng hardware. Mas lalo kong sinisipagan at ginagalingan. Lalo na ngayong pakiramdam kong nandito si Mr. Cole dahil kay Sander. Kinuha niyang palad ko't hinawakan pero binawi ko. What? Takang tanong niya. Nagkibit balikat ako. Wala lang. Nakakahiya ang daming tao eh. Nag-irap siya ng mga mata't hinawakan ulit ang palad ko. At sa pagkakataong yon ay hindi niya na binitawan. Napangiti na lamang din ako.
Isa lang naman ang ibig sabihin nun. Hindi niya ikinakahiya ang relasyong meron kami. Magkasama naming minute sa isang lunch meeting ang bagong business partner. His name is Jacob. May ilan lang kaming pinag-usapan na importante. Pagkatapos ng lunch meeting at ilang trabaho, ay namasyal kami ni Sander sa isang amusement park. I feel so special sa tuwing kasama ko siya. Hindi ko akalaing ganito pala kasaya magkaroon ng isang Sander sa buhay ko. Wow! Ang galing naman yan! Wika ako at talagang huminto pa sa paglalakad upang panoorin ng isang lalaki na naglalaro sa shooting booth. Umaani ito ng napakaraming premyo. May 2 human-sized teddy bear na itong napanalunan. Anong magaling dyan? Ang dali-dali lang yan. Kuminaw ang mga mata ko sa sinabi ni Sander, kaya naman inaya ko siyang maglaro. Akala ko'y marunong talaga siya pero kahit na isa, wala siyang tinamaan hanggang sa napapansin kong naiinis na siya. Tumingin siya sa akin at tinapon ang huling bala niya. Kakainis. Mahina akong tumawa. Ayos lang yan. Bumili na lang tayo ng teddy bear. No, ayokong napapahiya sa'yo. Isa pa, ibibigay ko sa'yo lahat. Anya at bumili pa ulit. Napakarami niyang nagastos bago tuluyan kaming nakakuha ng premyo. Tuwang-tuwa akong yumakap sa kanya. Thank you! Wika ko at mabilis siyang hinalikan sa labi. Pero hindi mo naman kailangang magpakahirap ng ganon. Ang sinabi ko ay sinabi ko. Ibibigay ko sa iyong lahat. Wika niya na labis na ikinangiti ko. Pinagmasan ko siyang maigi at hindi ko mapigilan ng sarili ko. I love you, Sander. Hindi ko alam if paano pero yun ang nararamdaman ko. Masaya ako kapag kasama kita. I hope na ganun ka rin. Sambit ko at ngumiti. Alam ko nang magugulat siya sa sinabi ko ng biglaan. Hindi siya kaagad nakatugon. Mahigpit niya akong niyakap. Ganun din ako, Jet. I love you too. My heart is in overflowing happiness. I love you, Jet. I love you so much. Para akong ewan na bigla na lang naluha. Siya ang unang lalaking bumihag sa akin. I wanna be with him forever. Nang mga sumunod na araw ay hindi ko akalaing magiging busy ako sa trabaho. Nagkaroon kasi bigla ng malaking problema ang supplies at kung ano-ano pa tungkol sa negosyo. Hindi na to bago sa akin dahil paniguradong kagagawa na naman to ng mga kapatid ni Sander. Kinakailangan kong kausapin si Jacob upang humingi ng pasensya sa delay. Thank you, Sir Jacob. Pasasalamat ko sa kanya. Parehas kaming nakatayo at magkaharap. Magpapaalam na ako sa kanya dahil susunduin na ako ni Sander. Jacob na lang. Wika niya't ngumiti. Ngumiti ako pabalik. Nako sir, super unprofessional po kapag ganon. Anyways, salamat po ulit. Tumango siya. Nilahad ko ang palad ko at nakipagkamay. Napangiti ako nang makita ko si Sander na papalapit sa kinaroroonan namin. Pero laking gulat ko nang hatakin ni Sir Jacob ang palad ko at mabilis akong halikan sa labi. Malakas ko siyang itinulak papalayo sa akin. Dali-daling lumapit si Sander para suntukin si Sir Jacob. Sinubukan ko siyang harangin pero hindi ko kaya ang lakas niya. Pinagmumura pa niya si Sir Jacob. Nagpang-abot silang dalawa. Maigi na lamang at kaagad umawat ang mga security sa building na kinaroroonan namin. Hanggang sa nasa biyahe kami, mura siya ng mura. I'll freaking gonna kill him. I swear to God, kung wala lang umawat kanina, baka napatay ko na siya. Pag uwi sa bahay ay nangihina akong naupo sa sofa. Sander, hindi mo na dapat ginawa yon. Paano kung mag-back out siya sa partnership namin? What the heck, Jet? He kissed you. That freaking sexual assault. Pero negosyo pa rin ang iniisip mo? Nasisiraan ka na ba ng ulo? Napakataas ang boses niya at galit na galit. I can't believe it. Are you out of your mind? Alam mo kung gaano kitang nire-respeto, Jet. Pagkatapos hahayaan mong halikan ka ng kung sino. Dahil lang sa ayaw mong mag-back out siya sa partnership nyo? What the heck? Sinipa niya ng malakas ang cabinet na malapit sa kanya at natapon ng mga babasaging gamit na nasa itaas nito. Ang akin lang naman eh. Nagusto mo siya? Gusto mo yung halik niya? Kumunot ang noo ko. Anong pinagsasasabi mo? Saka pwede mo namang babaan yung boses mo ah. I won't, Jet.
I won't. Alam mo kung gaano kitang iniingatan, inaalagaan at nire-respeto. Hindi ko matatanggap na ganun yung tugon mo pagka-uwi pa lang natin. And how about my feelings as your boyfriend? Na hinayaan kong bastusin ka ng ibang lalaki? Kung ayaw mo ng ganung protection ko sa'yo, then fine. Sumama ka sa lalaking yun at hindi na kita pakikialaman. I'm breaking up with you. Malakas niyang sinuntok ang pader at umalis. Sander! Naiyak ako tumabol sa kanya pero hindi niya ako pinakinggan. Tuluyan na siyang umalis. Alam kong mali ako at tama siya. Sobrang katangahan ang ginawa ko at hindi ko alam kung papaano hihingi ng tawad sa kanya. Hindi ko binigyang pansin ang nararamdaman ng nobyo ko. Ang tanga-tanga mo, Jet. Ang tanga-tanga mo. Sinasabunutan kong sarili ko't iyak lamang ako ng iyak sa kwarto. Sinubukan ko siyang tawagan pero patay ang cellphone niya. Hindi ko magawang makatulog kahit napakalalim na ng gabi. Gusto ko siyang kausapin pero hindi ko alam kung papaano. Ni ayaw niyang sagutin ang mga tawag ko. Naghintay ako sa sala na umuwi siya. Nang bumukas ang pintuan, ay nagmamadali akong lumapit para salubungin siya. Sander's point of view. Lumabas ako para magpahangin at pababain ang galit at init ng ulo ko. I feel guilty about her dahil sa pagtataas ko ng boses. Alam ko ring mali ang ginawa kong pag-alis pero hindi ko maiwasang hindi magalit. Alam kong malaki ang problema niya ngayon sa negosyong iniwan ng dad dahil sa mga pakialamera kong mga kapatid. Pero hindi ko hahayaang ibaba niya ang sarili niya ng ganun. Mga ilang oras din akong nanatili sa labas. Maya-maya'y nahimasmasan na ako. Bumiyahay ako pauwi ng bahay. Ayokong matagal ang hindi pagkakaunawaan namin. Ang lalaking yun ang pagbabayarin ko sa pamabasto sa girlfriend ko. Kumunot ang noo ko nang makitang bukas ang gate ng bahay. At nasa loob ang parehong sasakyan nila Krisha at Scarlett. Nagmamadali akong bumaba ng sasakyan at nag-alala para kay Jet. Jet? Sigaw ko at nagmamadali nang pumasok. Nagdangis ang bagang ko sa galit nang makita kong hinaharas ni Jacob si Jet sa sofa at nagsisisigaw si Jet ng tulong habang ang dalawa kong kapatid ay pinanonood lang sila. You freaking bastard! Sigaw ko't hinatak si Jacob. Malakas ko siyang pinagsusuntok sa muka hanggang sa mapahiga siya sa sahig at nawala ng malay. Sunod akong lumapit sa dalawa kong kapatid at hindi mapigilang sakalin sila hanggang sa mapasandal sa pader. Pinagmumura ko sila at binantaan. Nagpupumiglas silang dalawa at nang pakawalan ko'y tumakbo paalis. Dali-dali akong lumapit kay Jet na nakalugmok sa sofa at humahagulgol ng iyak. Bahagyang nasira ang pangitaas niyang damit dahil sa pagtatangkang panggagahasa ni Jacob. Niyakap ko siya ng mahigpit. I'm sorry I came late. Sunod-sunod na pumatak ang mga luha ko. Hindi ko alam ang gagawin ko kung sakaling hindi ako bumalik sa mansyon at kausapin siya. Siguradong pagsisisihan ko yun habang buhay. Dumating ang mga pulis at dinampot si Jacob. Kamuntikan ko na siyang mapatay. Maigi na lamang at masamang damo siya. Sisiguraduhin kong maghihirap at mabubulok siya sa kulungan sa dami ng kasong isasampa ko sa kanya. Jet, kumain ka na. Wika ko at marahang inilapag sa side table ang tray ng dala kong pagkain. Naupo ako sa tabi niya sa kama at mahigpit siyang niyakap. I love you, Jet. I know how traumatizing it is. And I don't know how to help. I'm so thankful na you're safe. Nagsumiksik siya sa dibdib ko. Thank you, Sander. Thank you at hindi mo ko pinabayaan. I'm sorry sa katangahang nasabi ko. I love you so much. Napangiti ako at pinaulanan ng halik ang kanyang buhok. Walang pwedeng manakit at pumilit sa babaeng mahal at nire-respeto ko. Hindi ko nahahayaang mangyari ulit yun, Jet. Jet is such a brave woman. Mas lalo ko siyang hinahangaan sa araw-araw. At mas lalo akong napapamahal sa kanya. Ngayong araw ay isinama ko siya sa pagdalaw sa puntod ng dad. Pagkatapos namin dun ay inasikaso namin ang kasong isasampa kay Jacob at sa dalawa kong kapatid nang kahit papano'y matuto ng leksyon.
I'm glad na natauhan ka na, Sander. At mas nakilala mo si Jet kung papaano siya nakilala ng daddy nyo. Wika ng abogado ni Dad na siya ring nag-aasikaso ng isa ng panaming kaso kila Jacob, Krisha at Scarlett. Napakamot ako sa batok. You know, hindi naman ako ganun kasama, Attorney Castro. Tumango si attorney. I know, Sander. Kung may kaugali man sa inyong magkakapatid si Mr. Cole, ikaw yun. Although may hindi kayo pagkakaintindihan noon, alam kong mahal niyong mag-ama ang isa't isa. Tumango ako. Alam ko rin na malaki ang pagkukulang ko kay Papa o naming magkakapatid hanggang sa nagkasakit siya't nawala na. Gusto ko mang bumawi pero huli na ang lahat. Of course not, Sander. Nandyan pa si Jet na iniwan ng daddy mo. Nakangiting wika ni attorney na bahagyang nakapagpagulo sa akin pero ikinangiti ko at hinawakan ang palad ni Jet. So, alam niyo na pong kami ni Jet? Bahagyang nauutal na tanong ko. Ngumiti si attorney. Hindi pa, pero inaasahan ko na at ni Mr. Cole ang bagay na yan. Kumunot ang nookot na patingin ako kay Jet. Nagkibit balikat lamang siya. May inilabas si attorney na isang envelope sa loob ng briefcase niya at iniabot sa akin. Iniwan niya ng dad niyo sa akin at kabilin-bilin na naibigay ko sa iyo sa oras na lubos mo nang kilala si Jet. Siguro naman, ito na ang tamang oras para ibigay ko yan sa iyo. Tinanggap ko yun at tangkang bubuksan pero pinigilan ako ni attorney. Pero saka mo na lang daw yan bubuksan sa oras na ikakasal ka na, Sander. Mas lalong kumunot ang noo ko. Seriously, attorney? Tanong ko. Seryoso siyang tumango at ngumiti. Hanggang sa makauwi kami ni Jet sa bahay, ay curious kami sa laman ng sulat. Sinubukan ko nga yung buksan pero kaagad na inagaw sa akin ni Jet. Hindi pwede. Kapag binuksan mo yan, parang hindi mo na rin ginalang si attorney, ako at si Mr. Cole. Masungit na sabi niya kaya natawa na lang ako. Fine, hindi na. Aayain na lang kitang magpakasal para mabuksan ko na yan. Naupo si Jet sa tabi ko. Kasal? Tumango ako't niyakap siya. Yes, why? Don't you see yourself marrying me? Pero Sander, hindi biro ang magpakasal agad-agad. I know, Jet. At uulit-ulitin ko sa iyo kung gaano kitang kamahal at nire-respeto. Nire-respeto ko ang lahat ng desisyon mo. Bumitaw siya sa pagkakayakap sa akin at tinignan ko ng mata sa mata. What? Nagtatakang tanong ko. Hindi na ako naiilang sa titig niya. Hindi gaya ng dati. Ngayon ay mas gusto kong tinititigan niya ako at nakikita ko ang mga mata niya. Hindi siya kagad nagsalita at nanatiling nakatitig. Angkinin mo ko, Sander. Hindi ako agad nakahuma sa sinabi niya. Natigilan ako't sandaling hindi nakapagsalita. Are you okay, Jet? Kinapa ko ang leeg niya at noo. Wala naman siyang lagnat. Pero bakit ganyan ang sinabi niya? Angkinin mo ko, Sander. Banggit niya ulit. Hinawakan ang palad ko at ipinatong sa kanyang dibdib. Ready na ako. Hinaplos ko ang pisngi niya. Hindi mo naman kailangang pilitin ang sarili mo na gusto ko. Putol niya sa sasabihin ko. Ngayon lamang ako nakaramdam ng ganito. Yung tipong nagdadalawang isip ako sa pakikipagtalik sa kama. Iba talaga ang dating at epekto sa akin ni Jet. Kung ibang babae siguro ang kaharap ko ay kanina ko pang ikinama. Pero hindi. I was facing my beloved Jet. Naiintindihan ko na kung bakit gano'n na lang din ang respeto ni Dad sa babaeng to. She's marvelous. Sinimulan kong marahang ang kinin ng mga labi niya. Ang pananabik ko noon sa pagtatalik namin ay sa wakas, natugunan na. Marahan ko siyang inihiga sa kama at patuloy na hinahalikan. Marahan kong hinubad ang mga suot niya hanggang sa tuluyang lumantad sa akin ang hubad niyang magandang katawan. Isinunod ko mga damit kong alisin at saka ako muling pumaibabaw sa kanya. Bago ko siya tuluyang angkinin, ay pinakatitigan ko muna siya. I asked her permission and she nodded her head.
Sinimulan kong angkinin siya at gaya ng inaasahan ko ay masasaktan siya sa unang beses naming pagtatalik. Kaya naman I tried to be gentle. Niyakap ko siya habang marahan akong naglabas-masok. Nagsumiksik siya sa dibdib ko at bahagyang naluha. Naramdaman kong pagkapunit sa loob niya kaya't napahinto ako. Oh goodness, pakiramdam ko'y gumagawa ako ng krimen. Pabulong kong sambit. I'm sorry, Jet. No, huwag kang mag-sorry, Sander. I love you. I love you too, Jet. Baka sa puting sapin ng kama ang dugong galing kay Jet pagkatapos naming mag-isa. Binalot ko siya ng kumot at binuhat patungo sa silid ko. Doon kami humiga ng magkayakap. Kamusta ng pakiramdam mo? Alalang tanong ko sa kanya. Sander, ayos lang ako. But you should take paracetamol. Hinaplos kong pisngi niya ng marahan. I enjoyed it, Jet. And I love you. Ako na yatang pinakamaswerteng lalaki sa buong mundo. I made love with an angel. Wika ko't inangkin ang mga labi niya. Pagkaraan ng 2 buwan ay nagdesisyon akong ayain si Jet na magpakasal. Hindi dahil sa pagka-curious ko sa iniwang sulat, kung hindi dahil ayaw ko na siyang pakawalan. Si Jet na ang babaeng gusto kong makasama hanggang sa pagtanda. I don't know kung papaano ako magpo-propose. Hindi ako sanay na suyuin ng mga babae. Sanay akong sila mismo ang lumalapit sa akin. But of course, iba si Jet. Bumuntong hininga ako at tumingin sa kaibigan kong si Stefano. Tinamaan ka na talaga ng lintik. Hindi ikaw yan, bro ah. Natatawang sambit niya. Yes, and I won't deny it. Although alam kong super iksipan ng panahon na magkasama kami pero siguradong sigurado na ako sa kanya. Ngayon lang ako nagkaganito sa isang babae, Steph. And I am proud. Ay nako, talaga naman. Pag-ibig, pag-ibig. So ano, tutulungan mo ba ako? Tanong ko sa kanya. Syempre naman. Mabilis niyang tugon na ikinangiti ko. Abala ako sa inihahanda kong proposal nang tumawag sa akin si Attorney Castro para makipagkita. Sinadya ko na lamang siya sa kanyang unit at doon ay meron kaming importanteng pinag-uusapan. Jet's point of view. Kanina ko pa hinihintay si Sander dahil kanina ko pa hinanda ang dinner namin na ako mismong nagluto. Sabi niya may dinaanan lamang siya at wala naman akong magagawa kung hindi ang maghintay. Iinitin ko na lamang ulit ang pagkain namin. Nang marinig kong gumarahin ang sasakyan niya, ay dali-dali akong nagpunta sa sala para salubungin siya. Lumamig ng pagkain natin, iinitin ko na lang. Nakangiting wika ako sa kanya. Lumapit siya sa akin ng may seryosong mukha at mahigpit akong niyakap. Isang yakap na pakiramdam ko'y may kakaiba. Nang bumitaw siya sa akin ay hinalikan niya mga labi ko. I love you, Jet. I love you so much. I love you too. Pero may problema ba? Umiling siya't ngumiti. Wala lang. Masaya lang ako at gusto kong ipaalam sa'yo na hawak mo na ang puso ko. Ngayon hindi ko na magagawang makalayo dahil nasa iyo na to. Kinuha niya ang palad ko't inilagay sa dibdib niya. You stole my heart, my sweet pretty girl. I love you. Pagising ko kinaumagahan ay hindi ko nakita si Sander sa tabi ko. Hinanap ko siya kagad sa buong bahay pero hindi ko siya nakita. Kaagad ko siyang tinawagan. Good morning, my Jet. Sorry, hindi ako nakapagpaalam eh. May inasikaso lang akong importante. Mamaya susunduin kita before lunch. Nakahinga ako ng maluwaga, yung ayos lang naman siya. Labis kasi ako nag-alala kanina. Okay, sa susunod gisingin mo ko para makapagpaalam, okay? Pinag-alala mo ko eh. I'm really sorry. Bakit mo pala ako susunduin? Para kumain sa labas at syempre, mag-relax kasama ka. Napangiti ako. Bago niya ako sunduin ay nagpaganda talaga ako. Hindi ko alam kung bakit pero gusto kong mag-ayos ang sobra ngayong paglabas namin. Para pa siyang nagulat nang sunduin niya ako. Did you know already? Kumunot ang noo ko sa tanong niya. Ha? Anong ibig mong sabihin? Siyempre naman alam kong susunduin mo ko.
Sinabi mo kanina, hindi ba? Are you okay? Napakamot siya sa kanyang batok. I mean, you look so dazzling today. I mean, always. Let's go? Ngumiti ako, tinanggap ang palad niya. Dinala niya ako sa isang restaurant. Napansin ko kagad na walang tao sa loob. Dapat sa mga oras na to ay peak hour na. Tayo lang? Don't tell me na nirent mo to. Bumuntong hininga siya. Bakit ba sira ang diskarte ko? Bulong niya. Pinaghatak ako ng upuan. Sander, kanino to? Tanong ko't iniangat ang isang kahon ng singsing na nasa ibabaw ng lamesa. What the heck? Bakit diyan ko pa naiwan ang box? Ano ba yan? Mariin siyang napamura at kinuha sa akin ang hawak ko. Labis naman akong napangiti. Magpo-propose ka ba? Natatawang tanong ko. Kaya naman pala naramdaman ko na kanina na need kong magbihis eh. Alam ko nang may magandang mangyayari. O sige na, mag-propose ka na. Super excited na ako. Wala siyang nagawa kung hindi alukin akong magpakasal at isuot sa akin ang singsing. Kung para sa kanya ay sira ang diskarte niya at effort, para sa akin ay masayang-masaya naman ako. Hindi ko inaasahang magpo-propose siya sa akin ngayon. Hindi naman namin napag-usapan ang tungkol dito. Basta masaya lang kami nang magkasama at nagmamahalan. Nung una nagdadalawang isip ako sa pagpapakasal. Pero nung mas nakilala ko siya, parang ako na mismo ang gustong mag-alok sa kanyang pakasalan ako. Ayoko nang mawala pa siya sa akin. Kaagad kaming nagplano ng kasal. Simpleng kasalan lamang na pagkasunduan namin. Pribado ngunit sagrado. Sa tabing dagat kami ikinasal. Kami lang dalawa. Si Attorney Castro at isang pare. Nasa isang booth lamang kami nagawa sa kawayan at puno ng mga bulaklak. Doon naganap ang aming pag-iisang dibdib. I love you, Jet. At hindi ako mapapagod araw-araw na iparamdam at sabihin sa'yo kung gaano kitang kamahal. Hinaplos niya ng marahan ng pisngi ko't hinawi ang ilang hibla ng buhok na tumatabing sa mukha ko. Inipit niya yun sa gilid ng tenga ko. Ito na ang pinakamasayang araw sa buhay ko. Umiling ako. Mas marami pang masasayang araw na darating sa buhay natin. Mahal na mahal din kita, Sander. Marahang bumaba ang labi niya't inangkin ang mga labi ko. Kasabay nito ay pumalakpak si Attorney Castro. Itigil niyo ang kalokohang to! Nanlaki ang mga mata ko nang makitang papalapit si Scarlett sa amin. Napayakap ako kay Sander dahil para bang bumabalik sa akin ang masamang karanasan ko sa dalawa niyang kapatid at kay Jacob. Itigil niyo ang lahat ng to dahil hindi pwedeng ikasal si Sander sa marumi at kriminal na babaeng katulad mo, Jet. Hinagis niya sa akin ang mga papel na hawak niya. Nagkalat yun sa hangin bago bumagsak sa puting buhangin. Pinaimbestigahan kita at napakarami kong natuklasan sa babaeng katulad mo. Isang kriminal? Nanginig sa takot at kabang buong katawan ko. Tumingin ako kay Sander. Nakatingin din siya sa akin ng seryoso at animoy binabasa ang mga mata ko. Sander, gugustuhin mo pa kayang ikasal sa babaeng yan? Kapag nalaman mo ang totoong pagkatao niya. Mapang-asar na tumawa si Scarlett. Umalis ka na, Scarlett. Sino ba nagpapasok sa'yo rito? Hindi ka naman imbitado. Pagtataboy ni Sander pero binaliwala ng kapatid. Well, baka nga magpasalamat ka pa sa akin at nagpunta ako rito para ilantad ang pagkatao ng babaeng yan. That woman is a criminal. Isa siyang magnanakaw kasamang kapatid niya. At nagkakilala sila ni Dad dahil sa pagnanakaw na ginawa niya sa bahay ni Dad. Hindi ako makapaniwala na ang isang kriminal na katulad mo ay inakit ang dad ko noon. At ngayon ay papakasalan ng kapatid ko. Galit na sigaw niya. Sunod-sunod na pumatak ang mga luha ko. Ramdam kong dito na matatapos ang maliligayang araw ko sa piling ni Sander. Nagkusa na akong lumayo sa kanya at mapait na ngumiti. I'm sorry. Yun na lamang ang nasabi ko. Gusto ko mang sabihin sa'yo pero natatakot ako.
At matagal ko nang kinalimutan ng masamang nakaraan ko sa kamay ng mga sindikatong dumukot sa aming magkapatid at pinilit gumawa ng masasama. Si Mr. Cole lang nag-iisang taong may mabuting loob at kakayahang tumulong sa amin. Dinala niya kami sa tamang landas. At heto ako ngayon dahil yun sa kanya. Kinagat kong ibaba kong labi upang pigilan ang mga luha ko, pero ayaw nilang magpapigil. Akala ko makakatakas na ako sa nakaraan, pero hindi pala. I'm sorry, Sander. Mahal na mahal kita. Lahat ng pinakita at pinaramdam ko sa iyo totoo. Pero kung matatapos yung lahat dito, ay pipilitin kong tanggapin at maging okay. I will respect your decision the way how you respect mine. Naglakad akong papalayo sa kanya. Anong ginagawa mo, Jet? Kasal na tayo, hindi ba? Saan ka ba pupunta? Bakit mo ko iiwan? Hinabol niya ako at hinawakan ng palad ko. Marahan niya akong hinarap sa kanya. Hindi ko alam kung bakit ka ba nag-e-explain. Wala ka namang dapat na ipaliwanag. Walang magbabago sa atin. Hindi kita iiwanan. Matagal ko nang alaman tungkol sa nakaraan mo. Bago pa ako mag-propose, kinausap na ako ni Attorney Castro at sinabi sa akin ng lahat. Wala kang dapat na ikatakot. Hindi kita ikinahihiya. Mas lalo nga kitang minahal dahil sa katapangan mo eh. What? Nababaliw ka na ba, Kuya Sander? Sigaw ni Scarlett. Tumawag ng security si Attorney Castro upang palabasin si Scarlett. Titig na titig ako kay Sander. Alam mo na? Tumango siya't ngumiti. At hindi ako nandiri o kung ano paman. I am proud of you, just like Dad. Dad helped you dahil alam niyang isa kang mabuting babae. Wala akong pakay sa nakaraan mo, Jet. Mahal kita kahit sino ka pa. Mahigpit akong yumakap at napahugulgol sa dibdib niya. Hindi ko akalaing matagal niya nang alam pero hindi niya inopen sa akin dahil ayaw niya ng pag-usapan namin at nais ibaon na lamang sa limot. Para akong nanalo sa loto, gayong alam kong tanggap niya ako sa nakaraan ko at mahal. Kinasal kami ni Sander at napiling manatili sa mansyon na pamana ni Mr. Cole at doon bumuo ng bagong pamilya. Pag-uwi namin sa bahay ay kinuha ko ang sulat na ibinigay ni Attorney Castro at iniabot kay Sander. Basahin na natin. Sambit ko na ikinatango niya. Naupo kaming magkatabi sa kama at sinimulang buksan ang sulat. My beloved Sander and Jet, sa mga oras na to, alam kong kayong dalawa'y ganap ng mag-asawa gaya ng inaasahan ko. Sander anak, I just wanted to say I'm sorry if you got mad to me dahil sa last will na iniwan ko. Pinili kong paghatiin kayo sa bahay upang magsama at magkaigihan dahil alam kong si Jet ang babaeng nararapat para sa anak kong si Sander. Alam kong balang araw ay mag-iisa kayo at magtutulungang paunlarin ang lahat ng iniwan ko. Si Jet ay walang kapantay na halagang maiiwanan ko sa iyo. Alam kong aalagaan ka niya't mamahalin. Isa siyang napakabuting babae. Alagaan mo siya. Mahalin at wag na wag sasaktan. Siya ang tunay na yamang gusto kong ibigay sa iyo, Sander. Patawarin mo ko sa matagal na alitan sa pagitan natin. Alam mong mahal na mahal kita at ng mga kapatid mo. Ganon din si Jet na nagsilbing bunsong anak ko. Nagumabay, nagpalis ng lungkot at nag-alaga sa akin hanggang sa kahuli-hulihan ko. Hindi ko akalaing iyon ang totoong plano ni Mr. Cole sa amin ni Sander sa una pa lang. He's really unpredictable. At nagpapasalamat akong ginawa niya yon at ipinagkatiwala sa akin ang lahat, maging ang panganay niyang anak na si Sander. Ikinagulat kong malaman ng gabing ding to na anak sa ibang babae ni Mr. Cole sina Krisha at Scarlett. Ito ang dahilan kung bakit nabuo ang sigalot sa pagitan ni Sander at ng kanyang ama. Pero sa kabila nito ay batid ni Sander na ang mom lang nila ni Alexis ang minahal ng kanilang ama. Napakaraming sorpresa ang natuklasan ko. Kinabukasan ay dumalaw kami sa puntod ni Mr. Cole at personal akong nagpasalamat sa kanya sa pagtitiwalang binigay niya sa akin.
Aalagaan ko po si Sander at pinapangakong habang buhay kong mamahalin. Siya at ang magiging anak namin. Inilabas ko sa bag ko ang isang pregnancy test at inilapag yun sa harap ng puntod ni Mr. Cole. Nakita kong kumunot ang noon ni Sander. Ano yan? Pregnancy test? Dinampot niya yun at tinignang maigi. Kita niyang 2 pulang guhit. Kanino to? Hinata ko yun mula sa kanya. Akin na nga yan. Sorpresa ko yan kay Mr. Cole eh. Kunwari ay humarap ako sa puntod ng dad niya. Mr. Cole, buntis po ako. At hanggang ngayon ay parang wala pa ring ideya ang asawa ko na magiging ama na siya. What? Mariing na pamura si Sander. Is this for real? Totoo ba ito, Jet? Natatawa akong tumango. Buntis ako, Sander. 1 month na nga eh. Magiging daddy ka na. Binuhat niya ako sa labis na kasiyahan. At doon namin ipinagdiwang sa harap ni Mr. Cole ang labis na kasiyahang nararamdaman namin. Mabilis na lumipas sa mga araw at buwan. Normal kong ipinanganak ang munting anghel namin ni Sander. We named him after his dad. Yes, lalaki ang anak namin at tila pinagbiyak silang santol ng kanyang ama. Hindi pa nagtagal ay nasundan kaagad ang panganay namin hanggang sa nasundan na naman ang isa pa. Talagang sinulit ng asawa kong paggawa namin ng mga bata. Kaya naman paglipas ng ilang taon ay may 3 na kaming nagagwapuhang mga anak. Han, okay ka lang? Bakit ka umiiyak habang pinanonood mong maglaro ang mga bata? Tanong ni Sander at naupo sa tabi ko. Habang nasa plaza kami at pinanonood maglaro ang mga anak namin. Naiiyak lang ako. Sobrang overwhelming lang ng feelings. Ang lalaki na kasi ng mga anak natin eh. Ilang taon na tayong nagsasama pero walang nagbago. Hindi nagbago ang pagmamahal mo sa akin. Hindi ko na nga alam if totoo pa ba ito o nananaginip na ako eh. Mahina siyang tumawat inakbayan ako. Tapat ako sa pag-ibig at mga binitawan kong salita sa iyo, Jet. I will love you forever. Hanggang sa parehong puti na mga buhok natin. Kahit na hindi natin makilalang isa't isa kung sakaling unti-unti nang makalimutan ang mga alaala. Ang puso ko'y mamahalin at makikilala ka pa rin. Kinuha niyang palad ko't ipinatong sa dibdib niya. Napangiti ako't yumakap sa kanya. Ganon din ako. Habang buhay kitang mamahalin. I love you so much, hon. Kaagad ko siyang siniil ng halik. Wakas.